Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Iikot po sa maiksi sandali ang ating talakayan sa pinamagatang Loving God. Loving God. Hindi naman po lingid sa inyo yung sinabi sa Matthew 22:37-38. Ganito po ang nakalagay. Sabi ng Matthew 22:37-38, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. So maliwanag po sa Bible yan, na ibigin daw natin ang Diyos. Hinati po niya sa tatlo, idiniin niya to sa talata, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Tatlo. At pag chinek niyo yung Deuteronomy chapter 10 verse 12, Deuteronomy 10:12, ito rin ang hinihingi ng Diyos sa Israelite. Sabi ng verse 12, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. From Old Testament down to New Testament, hindi nagbabago yung mga salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig. Talagang ang tawag po rito ay first and greatest of all commandments ever given to men. Yung ibigin mo ang Diyos. Naturally, it begins with the heart, desiring God, strive after Him, and seek Him. Kasama po yan sa pag-ibig sa Diyos. So, para maintindihan natin. At hindi lang yan, doon sa talata na ating binasa, makikita nyo rin yung the wholeness of love that we must render toward God. Kasi kasama ang heart, soul, and mind. The wholeness of love that we must render toward God. Ngayon kung ang tanong ay, why should we love God? Bakit natin dapat mahalin ang Panginoon? Bigyan ko kayo ng tatlong sagot na napakasimple. Una, because God made us to love Him. Yun ang dinesign ng Diyos sa atin kung paano kung siya'y inibig tayo ng ganun na lamang. We are loved by God unconditionally. So, in return, because God made us to love Him. Next, because God has manifested His love to us. And letter C, pangatlo, because God is worthy of love. Dapat ding mahalin siya pabalik kung paanong pinakamahal naman niya tayo. Ngayon, kung yung susunod na question naman ay, how should we love God? Bigay ko na mabilis yung acronym ng love, L-O-V-E. Yung L ay loss bearing for God. Katulad nung pagyayari sa buhay ni Abraham, naging willing siya at handa siyang ibigay kahit pinakamamahal niyang anak alang-alang sa pag-ibig sa Diyos. At yung pag-ibig niya sa Diyos may patunay ng pagsunod. Loss bearing for God o obeying God. Alam naman natin, common na sa inyo ang John 14:15, if ye love me, keep my commandments. Kaya maganda, sumusunod tayo, patunay ng ating pag-ibig. And letter B, valuing everything that is God's. Kung totoong mahal mo ang Diyos, pahahalagahan mo lahat ng bagay na patungkol sa Kanya. Pahahalagahan mo yung salita niya, kautusan niya, mabubuhay ka para sa Kanya. And yung letter E ng love ay enjoying God. If you truly love the Lord, masaya ka dapat sa Panginoon. Kasi kung hindi mo siya totoong mahal, hindi ka magiging masaya sa Diyos. At yan ay nadidevelop. So yun po yung acronym ng love. Ito ang tanong, has your love towards God grown cold? Nagbago na ba yung pag-ibig mo sa Diyos? Minsan nawawalan ka ng gana, minsan tinatamad ka, minsan hindi mo alam ang layo mo na pala sa Kanya. Well, it was predicted in Matthew 24 verse 12, it was predicted that the love of many shall wax cold. Talaga pong inihula na mangyayari yan
Pero wag naman sa ating mga mananampalataya, kung ma-feel mo na parang hindi mo na mahal ang Diyos, balik tayo sa Kanya. I-check natin ang ating mga puso. Gaano mo kamahal ang Panginoon? Dapat siya ang first place sa ating puso't buhay. Loving God. Loving God. So, I hope meron kayong napulot. Hanggang dito na lamang ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke